Angelina's point of view. Angelina, you have a brain tumor. Humalakak ako imbis na magulat. Marunong din naman palang magbiro si Dr. Enrique. Sabi niya hindi magandang pagbibiro ang kamatayan. Pero heto siya, nagbibiro na naman siya na may sakit ako. Tumawa ako. Doc, thank you for making me laugh, I said. But my eyes were filled with tears. Parang ulan na hindi mapigilan sa pagpatak. Ito na ba ang kinatatakutan ko? Angelina, ang kamay ni Doc Enrique na nakahawak sa kamay ko ay umangat para yakapin ako. It was kind of awkward, pero I know I need this hug because I am so afraid knowing that I have that kind of sickness. Umiyak ako, napahagulhol sa dibdib niya. Naging walang pakialam kung sino man si Doc Enrique sa buhay ko. I need someone to rely on. Shh! Angelina, don't worry. I'm here. I'm going to help you. I'll do everything. Umiyak ako. Binuhos kong lahat. Ang takot ko sa kaalaman na may malala akong sakit. Pero nang mahimas-masan ako, the fear slowly fades. I think this is the way of God for me to escape this life. Ang pagdurusa sa piling ni Benedicto, ang kamatayan ko. Doon na hindi niya na ako masusundan para maparusahan. The tumor is still manageable, Angelina. Tell me when you want to start the treatment. I'll prepare it for you. Umiling ako. Pinahid kong luha sa pisngi ko at tinarap si Eric. Mapait akong nangumiti. I don't like treatment, I said in a low voice. Angelina, nagulantang siya sa desisyon ko. Hindi makapaniwala. Please, just prescribe me a higher dosage of pain reliever to ease the pain when the headaches attacks. Lalong hindi siya makapaniwalang napatitig sa akin ng mariin. This time, siya ang umiling. Why are you doing this, Angelina? You still have a chance to fight this. Malaki pang pag-asa. Malaki pang pag-asa ko. Ang sarap pakinggan na may laban pa para sa akin para mabuhay pa. Pero ako, kaya ko pa bang lumaban? Mag-isa? If I have a treatment, may pera ba ako para punan ng pagpapagamot? If I'll survive this, may kinabukasan pa ba sa akin? Ngayon na nga lamang, I have nothing. Kung mamamatay ako sa ganito, walang dahilan para pahirapan ni Benedicto mga taong pinapahalagahan ko. Because I die in a natural cause. Tinanggal ko ang swero sa kamay ko. Pilit akong pinigilan ni Doc Enrique. Pero wala siyang nagawa nung nagmatigas ako. Angelina, Enrique, I know you're doing this because you are a doctor. Pero hindi mo ko pwedeng pilitin sa gusto mo. If you're worrying about your license, I will sign a waiver. Hindi ako magpapagamot. Tell me why. Hahayaan kita kung bibigyan mo ko ng tamang rason kung bakit ayaw mo magpagamot. Life is beautiful, Angelina. Ang daming pwedeng mangyari bukas. Bakit parang you're giving up already? Natameme ako. Life is beautiful indeed, but not for me. I was in the dark for almost 3 years. Matagal ko nang tinanggap sa sarili ko na wala na akong kinabukasan. It will be better to go this way. Pinilit kong bumaba sa kama. Pinigilan pa rin ako ni Doc Enrique. Dumugo ang kamay ko na pinanggalingan ng swero. Wala akong pakialam. Thank you, Doc. It's nice meeting you again. Wala siyang nagawa kahit napigilan niya ako. I was decided already. Kung may natitira pa akong bukas sa mundong ito, I'll use it for the ones I love. Ipapadama ko sa kanila kung gaano ko sila kamahal at pasasalamatan. Masisisi ba ako ng iba sa naging desisyon ko? Yes, I'm giving up to life, but it's not because I have nothing to fight for. It's because I deserve this. All I need is to embrace the life I have for now. Yung natitira hanggang sa pwede na akong kunin ni Lord. People may say I'm a coward because I choose to let go of the fact that I may have a chance to live. But I am courageous enough to face this on my own, right? They should be proud of me because I'm facing my death sentence. This disease is my death sentence. Gabi na pala noong makalabas ako sa ospital. Tumawag ako ng taxi para magpahatid pa uwi sa bahay namin ni Benedicto. Hindi ko na naisip pa kung ano magiging reaksyon ni Benedicto. Where did you go? Bumungad sa akin ang galit na tanong ni Benedicto. I look at him. For the first time, I don't feel any fear of him. Kamatayan ko nga hindi ko kinatatakutan. Siya pa kaya ngayon. Hindi na ako pwedeng matakot sa kanya. Nandito ka na pala. Kumain ka na ba? I'm sorry, I was late. Ipagluluto kita ako hindi. Napaigik ako nang bigla niya akong hinakalit sa braso. Hinuli niyang mga mata ko. I sense his dark aura.
Galit na galit siya ngayon. What are you up to? Tanong niya sa akin. Hindi niya binitawan ng kamay ko kahit na halos mapanguwi ako sa sakit. He's holding my injured hand. Wala, kagagaling ko lang sa ospital. Their machine was broken kaya naghintay ako na magawa. Pagsisinungaling ko, napatitig siya sa akin ng mariin. Nakipagtitigan naman ako. Kung noon ay nagpapatalo na lang ako, ngayon ay sinubukan kong mas maging matapang. I know he has the means to know the truth. Pero hanggang kaya kong pagsinungalingan ng lahat, gagawin ko. Then why are you not picking up your phone? I called you how many times? Mabigat pa rin ang bawat pananalita niya. Wala siyang tiwala sa akin kaya alam ko na nagdududa siya sa lahat ng sinasabi ko. Pinilit kong ngumiti. Nilabas kong telepono ko. It's dead, sabi ko. Pinakitang patay ng telepono ko pero ang totoo pinatay ko na yon bago pa makarating sa bahay. I saw his missed calls. Hindi lang 10 beses siyang tumawag. Even his text. Pero hindi ko yun binasa. Binitawan niya ako pagkatapos ng titigan ng telepono kong nakapatay. Naupo siyang muli. Sa tingin ko'y kanina pa siya naghihintay doon batay sa tasa ng kapeng naroon. Napatingin ako sa orasan. It's already 8. Kung hindi ka gutom, can I go to my room now? I'm exhausted. I just want to sleep. Tumingala siya sa akin mula sa pagkakaupo. Then he withdrew his gaze. Walang pakialam. Benedicto, tawag ko sa kanyang napatigil malapit sa kinauupuan niya. I want to know something. Kahit na alam ko na magiging sagot niya, gusto ko pa ring marinig mula namang galing sa kanyang bibigang kasagutan. If I die tomorrow, are you going to be sad? Nakangiti kong tanong kahit na sobrang nasasaktan na ako. Muli niyang ibinalik ang mga mata sa akin. Pinakatitigan niya ako. Then he smirked, I'll prepare a party for you. Sagot niya, hindi pa rin naalis sa mga mata sa akin. Tila hinihintay na magiging reaction ko. There is the answer. That's the answer for me to really let go. Mas nilawakan kong pagkakangiti ko. You'll be happy then, sabi ko. I'll be happy also because you deserve your happiness. Tumalikod ako, walang lingon-likod na naglakad para iwanan na siya. Mapait ako na pangiti habang papalayo. Pumanhik ako dala sa dibdib ng panibugo. Pinatunayan lamang niya na wala talaga akong karapatang mabuhay pa. Wala akong dahilan para mabuhay pa. Benedicto point of view. Pinagsak ko pasarang laptop sa harapan ko. May kung anong damdamin ang bumabagabag sa akin. Ilang minuto na rin simula nang magpaalam si Angelina na aakyat na sa kanyang kwarto. Binabagabag ako ng katanungan niya. Bakit bigla na lamang siyang nagtatanong ng ganun? She's not thinking something stupid, right? Naitanong ko ang sarili. Last time she was like this when she tried to hurt herself. Napatingin ako sa itaas. Should I confront her or just ignore her pretty little act? Napatayo ako sa kinuupuan. I decided to go and confront her. Nagmamadali akong pumanhik sa itaas. Tuloy-tuloy ako sa kwarto ni Angelina. Don't make stupid. Natigilan ako sa pagsasalita nang makitang palabas si Angelina sa banyo na nakatapis lamang ng tuwalya. Walang bahid na may gagawing masama. Mukhang kaliligo lamang niya. Maging siya ay nagulat din sa bigla kong pagsulpot. Nahawakan niya na mahigpit ang pagkakabuhol sa tuwalyang nakatapis sa katawan niya at napatras ng bahagya. What are you doing here? Tanong niya na lalong niyakap ang sarili. If you want something, please not today. I'm not in the mood. Tumaas ang kilay ko sa kanya but I was a little bit shocked dahil nagawa niya akong tanggihan ngayon. If ever nga nagugustuhin kong angkinin siya, it was the first time in years. Is she really okay? Tumawa ako, humakbang papunta sa kanya. She steps backward as I step forward. Benedicto, nakikiusap niyang wika. I ignored her. Mas malalaki pang hakbang ko, palapit sa kanya hanggang sa ma-corner ko siya. Dahil yakap niyang tuwalyang nakabalabal sa kanyang katawan, hindi niya ako magawang itulak. Our body touches. Wala akong tinirang espasyo habang nakadungaw sa kanya. She looked at me. Tumingala siya. Her eyes were different as well today. Puno siya ngayon ng determinasyon. Is that for shooing me away? She wants me gone in her room dahil ayaw niya? Nakakatawa. Something changed about you. Mukhang may magandang nangyari sa'yo? I asked as I slowly brought my face closer to her. Napakurap-kurap siya, huminga siya ng malalim. Tama ka, it's a good news, Benedicto. Aniyang kinawala ng mga ngiti sa labi ko, mas kumunot ang noo kong lumayong muli ang mukha sa kanya at tinitigan siya ng mabuti. What's the good news? Tanong kong parang nairitang bigla, lalo nung ngumiti siya na mas malawak. It's a surprise, eventually.
In a perfect time, I scoff. I don't want to play a game with you, Angelina. Mas may iritasyon ng boses ko. Nakakairita lalo na mas mainit yung mga labi niya na para bang masaya nga talagang sekreto yon. Isa lang ang pumasok sa isipan ko. A secret she might use against me. Gaya na lamang ng mga bagay na siya lamang ang pwedeng magligtas kay Miriam noon. Don't tell me you're pregnant. Nagtagi sa mga bagang ko. Umakit ang galit sa ulo ko nang marinig siyang tumawa. Are you afraid, Benedicto? What if I am? Parang nangahamon na saad niya. Hindi yun malabong mangyari. I didn't use any contraceptives prior to the last time na may nangyari sa atin. Inaamin ko, it feels good without protective. Maybe next time I will try her to use pills para hindi siya mabuntis. She even has the signs of being pregnant. Ang pagkahimatay niya can be part of it. Naikuyom kong kamao ko. What if I am pregnant? Anong gagawin mo? Do you want me to abort it? Kung sasabihin mo I'll do that, I'll abort it right away. Angelina, biglang umangat ang isang kamay niya sa pisngi ko para ako napasong napalayo sa kanya. She is creeping me out. I'm not a killer. Bakit ko papatay ng anak na ipinagkaloob sa akin? But I don't like to have a baby with her. Because that baby will only suffer. A marriage without love will make our future kids suffer. Kaya kung pwedeng pigilan, mas gugustuhin ko na walang mabuo na pwedeng mag-ugnay sa aming dalawa. Muli siyang tumawa, tawang alam kong wala namang galak. She's faking it like she always does. Tumalikod siya at nagtungo sa closet niya. Don't worry, Benedicto. I'm not pregnant. Eka niya habang kumukuha ng maisusuot, lumingon siya sa akin. There's a glimpse of sadness in her eyes. Kahit na nakangiti siya, nakahinga ko ng maluwag. But then, I really can't trust her words. Let's go to the hospital. Tomorrow, sabi ko. Nagulat siya. Ramdam ko ang biglang taranta sa kanyang kilos. What? Kung wala kang nililihim, then it's okay. Muli siyang bumalik sa harapan ko kahit na hindi pa nakakapagbihis. Hinawakan niyang kamay ko. Benedicto, I'm saying the truth. Mamatay man ako ngayon. Stop that thing. Babala ko sa kanya when I hear her saying about dying again. Nakakairita sa pandinig, like she's always ready to die. I'm sorry, I will not say that again. I'm really okay, Benedicto. Kung gusto mo, magpe-pregnancy test ako bukas para maniwala ka na hindi ako buntis. Her tone changed suddenly. She's trying too hard to convince me. Muli kong pinag-aralan ang kilos niya. Benedicto, I was about to speak when the phone rang. Napatingin siya sa kanyang teleponong nakapatong lamang sa side table. Maging ako'y sumunod ang tingin doon dahil hindi yan tumigil sa pag-ring. Agad siyang lumapit at kinuha ang telepono niya. Pinaytay niyang tawag kaya lalo akong nagduda. I thought your phone was dead battery. Namula siya, umiwas ang tingin sa akin. I didn't see any charger kaya alam ko na nagdahilan siya kanina. Nagsisinungaling na talaga siya sa akin. Benedicto, bigla akong kinuha ka sa kamay niya. Ang telepono dahilan upang tumaas ang boses niya at lalong nagpanik. Pilit niyang inaagaw yon. Benedicto, akin na. Hindi yan mahalaga. Hindi ko siya pinakinggan. When it rings again, I get the call. I put in a loudspeaker. Nakatitig ako sa kanya habang hinintay na magsalitang nasa kabilang linya. Halos mawala ng kulay yung mukha niya na pilit pa rin kinukuha ang kanyang telepono sa akin. Angelina, nagsilitang nasa kabilang linya, parang nagpanting ang tenga ko dahil lalaki ang nagsalita pero mas ikininit ng ulo kong pagtawag niya sa mismong pangalan ni Angelina, like they were close. I was about to speak when Angelina got the phone. I was taken aback when a man spoke from the other side kaya hindi ko napaghandaan ang pag-agaw ni Angelina sa kanyang telepono. Doc Enrique, I'm okay. I'll drop by at the hospital to get my prescription. Naikiling kong ulo ko habang hindi siya makanda o gagang patayin ng tawag. Pero bago niya mapatay iyon, I heard again that the man from the other side of the call called her name. Benedicto, it's just the doctor handling my case. Eka niya, pilit na nagpapaliwanag nang muli niya akong harapin. Dr. Enrique? You're such a special patient. He personally called you for that prescription? Lalo siyang nawalan ng kulay sa muka. I want to meet him. Do you find out who's Dr. Enrique? Tanong ko kay Clarence. Kasalukuyan kami na sa biyahe ngayon papunta sa isang mahalagang meeting. Hindi na ako makapaghintay na malaman kung anong kinalaman ng doktor na yon. Tumingin sa akin si Clarence mula sa salamin. Dr. Enrique Padilla, 1 taon na siya sa East Medical Hospital. A neurologist and a neurosurgeon. He has a good work experience kaya siguro nakapasok kaagad kahit na bata pa.
He worked in Hong Kong for almost 3 years before going home. Kumunitang noo ko ng mapalingon kay Clarence. He has impressive biodata. Pero kung nasa Hong Kong siya ng ilang taon, paano niya nakilala si Angelina? What else is in your report? Tanong ko nang itinuo ng atensyon kay Clarence. I want to know about him, pero mas gusto kong malaman kung paano sila nagkakilala ni Angelina. I'm not buying Angelina's alibi. Nakakilala lamang niya ang doktor na yun. No doctor causes patients like that. Tapos tatawagin pa niya sa pangalan lamang? It looks like matagal na silang magkakilala ni Angelina. Wala na, Benedicto. Yun lang ang nakalap kong impormasyon. Kumunot ang noo ko. Alam kong basta ko nalang pinaimbestigahan kay Clarence ang doktor na yon nang walang dahilan. At hindi ko naman masabing dahil kay Angelina yon. Akala ko kahit hindi ko sabihin, makakakuha pa rin si Clarence ng impormasyon na may kaugnayan ngang dalawa. Pero gaya ng sabi ni Clarence, nothing unusual. May gusto ko pa bang ipaimbestiga na impormasyon tungkol sa kanya, Benedicto? Nagtatakang tanong ni Clarence na para bang may nakaligtaan talaga. Clarence is the kind of worker that wants perfection in every job, kaya alam kong hindi siya mapapakali. Well, it's not his fault. Hindi niya naman talaga trabahong imbestigahan ng mga taong walang kinalaman sa akin. Wala na, sabi ko. Nga pala, Benedicto, Miss Miriam contacted me. Hindi mo daw sinasagot ang tawag at ang email niya sa'yo. Muli ko siyang binalingan, nagtagpong mga mata namin mula sa salamin. Tell her that I'm busy. I'll visit her one of these days. Napatango lamang siya, pero alam kong pinagtataka niyang kinikilos ko ngayon. I don't want to ignore Miriam this long, but I need to think more. Ayaw ko magpadalos-dalos na magiging desisyon. Baka pagsisihan ko rin sa huli. Clarence knows my struggle, pero hindi ko sinabing tungkol sa nangyari tungkol kay Miriam. It's my burden to carry. Nakarating kami sa gusali kung saan gaganapin ang meeting. Papasok pa lamang ang sasakyan sa underground parking nang tumunog ang phone ni Clarence. Agad niyang sinagot yon kahit hindi niya hawak ang telepono. Sinagot niya yon mula sa maliit na button sa kotse na nakakonect sa sasakyan. Yes, Mang Onad. Mang Onad is a security guard I hired to monitor Angelina's whereabout. Maging kilos na Angelina. Sir, magandang umaga po. Report ko lang sana na maaga pong umalis si Ma'am Angelina. Siya narinig ay natigilan ako. Napalingon din sa akin si Clarence na may pag-aalala. Siyempre nag-aalala siya kay Angelina. Tinanong mo ba kung saan pupunta? Si Clarence ang nagtanong habang mataman ako naghihintay ng kasagutan. Sa ospital daw po, sagot ni Manong Onad. Hindi ko na po pinigilan dahil sa utos niyo na hayaan na siyang makalabas basta alamin ko kung saan siya pupunta. Muling napatingin si Clarence sa akin, minwestra kong kamay ko, dismissing the call. Let her, sabi ko pa. May mas mahalaga pa kaming meeting na dapat harapin. We can't lose our focus by her going anywhere. Pero ang totoo, hindi ko maiwasang maggitngit sa galit. I look cool and taking it easy pero marami na naglalaro sa isipan ko. Hindi porket pinayagan ko siya na makalabas-labas ay talagang sasagarin niya. She didn't even ask for my permission. Tumagal ang meeting namin ng halos kalahating araw. Kahit papano'y naitawid ko naman yon kahit na halos lumilipad ang isip ko. Dahil kay Angelina, after the meeting ay talagang mainit ang ulo ko habang nasa sasakyan. Bakit bang walang kwentang bagay na yon ang bumabagabag sa akin? Are we going back to the company now, Benedicto? Hindi ako nagsalita. Hindi makapagdesisyon. I want to ignore this feeling pero parang mas guguluhin lang nito ang isipan ko kapag hindi ko pinagbigyan ng sarili ko. No, ask Angelina where she is right now. Utos ko kay Clarence na kagad naman niyang sinunod. Nagtipa siya at wala pang 1 minuto may reply na kaagad. Still in the hospital, Benedicto. Then go there. Muling utos ko, mas lalong nagpuyos ang galit sa kalooban ko. She said she just need to take the prescription. Does any prescription took a half day to prescribe? If it's for her prescription, hindi siya magtatagal doon ng ganito katagal. May inililihim sa akin si Angelina at wag na wag niyang gagawin ang nasa isipan ko dahil talagang makikita niyang hindi pa niya nakikita ang galit ko. Talaga bang papasok tayo? Tanong ni Clarence nang makapag-park na siya sa parking area ng hospital. Niluwagan kong korbatang suot ko. We are going. Ako nang unang lumabas. Hindi na hinintay na pagbuksan ako ng pinto ni Clarence. Pinagtitinginan kami habang papalapit sa reception area sa ospital. Pila doon, wala akong panahon para pumila kaya inutusan ko si Clarence na alamin kung saan ang opisina ni Dr. Enrique na yon. May kinausap siya at kagad naman na tinuro sa kanya yon. Nagagawa ng kapangyarihan at pera.
Malaking hospital ang East Medical Hospital. Ilang floor din ang sakop nito. He's on the 3rd floor. Impormasyong nakalap ni Clarence. Pinindot niya ang button sa elevator. Nang makarating kami sa tamang palapag ay ako nang naunang lumabas. Nasabi na sa akin ni Clarence ang direksyon. Malalaking mga hakbang ang ginawa ko. Kalkulado pero mabibigat na mga hakbang. Without knocking, binuksan ko ng marahas ang pinto sa opisina nito. And there, I saw 2 people stand by my presence at hindi lang sila basta nagulat. Nagkahiwalay pa mula sa pagkakayakap. Benedicto, utal na tawag na Angelina sa akin. Lumayo siya sa doktor pero huli ng lahat para gawin niya yun. I saw them already. Ngumisi ako habang nalilisik ang mga mata. Lalo nang pigilan ng doktor na yun sa Angelina sa paglayo. Muling hinila na para bang pinoprotektahan. Who are you? Hindi ka ba nataruan na barging into someone's place is an offense? Are you a patient? Your appointment is not up to. Hindi ko siya pinatapos sa pagsasalita. Humakbang ako palapit sa kanila at tinaklit si Angelina mula sa kamay niya. Hinila ko palayo si Angelina pero mabilis din na nagawa niyang hawakan ang isang kamay ni Angelina para pigilan. Lalong nagdilim ang mukha ko. Mukhang kinakalaban ako ng isang ito. Hindi niya alam ilugar ang sarili. Barging into someone's place is an offense? What about taking what is mine? Sabi kong kinalito niya. Napangisi ako. Angelina is mine. Eka ako. Kulat siyang napatingin kay Angelina. Like someone who needs an explanation. Angelina? Natawa ako dahilan upang matigilan sila. I look at Angelina. Alam kong natatakot siya sa akin. Ramdam ko mula sa hawak kong kamay niya. She was shaking. Doc Enrique, I'm so sorry. I need to go. Mas lalo nagdilim ang mukha ko sa narinig. Why she's apologizing? Dahil ba hindi nila pwedeng ipagpatuloy ang ginagawa nila? Bullshit. They are disgusting. Angelina, if you don't want to go, minit ang ulo ko. Kinakalaban talaga niya ako. I think he needs to be put where he belong. Benedicto, nakikiusap ako. Walang ginagawang masama si Dr. Enrique. Humigpit ang pagkakahawa ko sa kamay ni Angelina. Napangiwi siya, napatitig ako sa kanyang may babala. Parang sasabog ang ulo ko. Lalo na't naalalang magkayakap pala sila kanina. Angelina, if you don't want to go with him, I'll call the security for you. Muling sadang doktor. Nagpanting ang mga tenga ko. Binitawan ko sa Angelina dahil kung hindi mababali ko talagang kamay niya sa galit ko. Binalingan ko ang doktor. Halos magkasintangkad lamang kami kaya magka-level ang mga mata naming nagtitigan. Anong karapatan mo? I asked as if I wanted to skin him alive. I'm her doctor. A doctor needs to protect his patient. Aniya, natawa ko ulit. A patient and a doctor relationship ha? Kasama ba yun sa relasyon yung niyakapan? Benedicto, nagkakamali ka sa akala. Shut up, Angelina. My voice raised as I heard her explaining. Pinagtatanggol pa niya at mukhang natatakot siya na hindi sa akin kundi sa maaari kong gawin sa doktor na nasa harapan ko. Benedicto, hinawakan ako ni Angelina. Mas matindi ang panginig ng mga kamay niya. Her hands are cold as ice, pero hindi yun mapapawi ang init ng ulo ko. Hinarap ko muli ang doktor na nakatingin sa pagkakahawak sa akin ni Angelina. Napangisi ako, inabot ng kamay ko sa Angelina, tinapit siya sa bewang. Nang muling tumitig sa akin ang doktor ay nagsalita ulit ako. Get away from her if you still want your job and your life, Mr. Padilla. It's not worth to fight for her. Eka ko, bago pa man makapagsalita muli ang doktor ay hinila ko na si Angelina palabas sa opisina nito. Hahabol pa sana ang doktor na yon pero hinarang na siya ni Clarence. Clarence knows what to do, but for me, hindi ko alam kung anong magagawa ko kay Angelina.